Mainit na ba ang ulo nyo sa taas ng presyo ng mga produktong petrolyo at bilihin ngayon? Wait till you see your April electric bill at huwag nang magtaka kung sa susunod na buwan ay mas tataas pa ito. Bakit nga ba? Tumataas ang presyo ng power generation lalo na nang sumiklab ang gera sa pagitan ng US at Iran. Higit 53 centavos per kilowatt hour ang dagdag singil ng Meralco ngayong Abril. Ito na yung pangatlong buwan ng pagtataas ng presyo ng kuryente ng Meralco ngayong taon na umaabot na sa halos 1 peso and 40 centavos kada kilowatt hour. Sa mga tipikal na bahay na kumukonsumo ng nasa 200 kilowatt hour, nasa 280 pesos na yan. At kasing halaga na ng 5 kilong bigas o higit 1 kilo ng manok. Ang tanong, bakit apektado ng krisis sa langis ang presyo ng kuryente sa Pilipinas? Ang mabilis sa sagot, dependent ang Pilipinas sa imported na materyales gaya ng coal at oil sa pag-generate ng kuryente. Mga materyales na kailangan pang ibiyahe mula ibang bansa papuntang Pilipinas at dependent ang presyo sa world market at foreign exchange rate. Batay sa datos ng Department of Energy noong 2024, nananatiling dominante ang coal sa power generation ng Pilipinas. Mahigit 62% ng kuryente ay mula sa coal. 14% naman ang galing sa natural gas at higit 1% sa langis. Sa kabuuan, halos 78% ng supply ay mula fossil fuels. Ngayong mababa ang halaga ng piso kontra dolyar at mataas ang presyo ng produktong petrolyo, mataas din ang presyo ng mga raw materials na ito. Samantala, yung renewable energy kabilang yung hydro, geothermal, solar at wind ay nasa 22% lamang ng power generation mix ng bansa. Ibig sabihin, kahit lumalago o dumarami yung solar at iba pang renewables, nananatiling nakadepende ang bansa sa coal na may direktang epekto sa presyo ng kuryente. Sa estimates nga ng grupong Power for People Coalition, maaaring umabot sa 5 piso kada kilowatt hour ang dagdag presyo sa kuryente dahil sa epekto ng gera sa Middle East. Ibig sabihin, yung dagdag na presyo ngayong buwan ay maaaring simula pa lamang ng mas malaki pang pasanin ng mga kumukonsumo ng kuryente sa Pilipinas. At kung tama yung tansya ng grupo, aabot sa 1,000 pesos ang magiging dagdag sa electric bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour sa isang buwan. Ano yung mga solusyong nakikita ng grupo? Sa short term, ipatigil muna ng Energy Regulatory Commission yung pagpapataw ng karagdagang singil sa kuryente. At maaari rin daw ipatigil muna din yung mga service disconnection habang may krisis. Sa long term naman, mas pagbutihin pa yung pagsusulong ng renewable energy sa Pilipinas. Now, batay sa target ng Energy Department, dapat by year 2030, 35% na ang share ng renewable energy sa power generation mix at 50% by 2040. Ayon sa DOE, minamadali nila ang 22 renewable energy projects sa bansa, kabilang na yung mga solar developments, hydroelectric, biomass at wind projects at isang integrated renewable energy storage system. Ang kagandahan daw sa paggamit ng renewable energy sources sa pag-generate ng kuryente ay una, locally sourced ito, hindi na inaangkat. Pangalawa, mura at mas stable ang presyo nito, ibig sabihin hindi dependent sa international prices. At pangatlo, mas environment friendly. Kaya naman, aabangan natin sa kung masusunod ba talaga ng pamahalaan ng kanilang targets at kung matututo na sila sa leksyong dala ng krisis na ito sa bansa at sa buong mundo, kung saan nagmahal na ang presyo ng langis, bilihin at kuryente na pinapasan ng mamamayan.